Part 5 na tayo mga ka-POV. Tuloy-tuloy lang ang saya at relatable kwento ng Pinoy life. Tara na! Classic Pinoy moment. Sabihin mo, last na to, pero kumuha ka ulit. Rice talaga ang tunay na temptation. Kahit anong promise, in the end, rice pa rin ang panalo. Ito na yung peak ng katamaran. Imbis na abutin, tatawagin mo pa kapatid mo. Pakuha nga, kahit literal na katabi lang. Sibling bonding in the laziest way possible. Ang plano mo, 20 minutes lang, pero surprise, gabi na. Now, tulala ka sa ceiling thinking, paano pa ako makakatulog mamayang 3 a.m.? Grabing effort mo magplansya, tapos isang fold lang, boom, balik sa dati. Pinoy students know, minsan, mas okay na lang tanggapin na part ng design yung gusot. Kung may teleserye, biglang nagiging fastest cleaner ka. Pinggan, walis, lahat tapos agad para lang makahabol sa dramatic intro song ng paborito mong show. Akala mo 100% battery kapag gising, pero boom, 3% lang. Yung charger, nasa phone nga, pero hindi sa saksakan. Pinaka-painful na plot twist ever. Tiptoe ka na, feeling ninja sa kusina. Isang hakbang na lang, may extra rice ka na. Tapos biglang, clang! Kaldero cover, buong barangay, informed. Mission failed, gutom ka pa rin. Sabihin mong diet ka buong linggo, pero pag nasa harap mo na yung lechon, lalo na yung crispy balat, wala na. Goodbye calorie count, hello extra rice. Sorry na lang sa fitness goals. Confidence 100%. Pitch, negative 50%. Pero sa Pinoy karaoke, walang mali basta may puso. Bonus pa, lagi ka pang high score sa machine. Rigged, pero masaya. Hindi mo kailangan ng 3 keychain, 2 wallet at random na medyas. Pero dahil 3 for 100, boom, nabudol ka na naman. Pinoy motto, kung hindi sulit, hindi bibilhin. Pero, bibili pa rin. Walang mas masakit sa kalagitnaan ng rank game tapos biglang no internet connection. Yung tipong intense na yung laban, clutch moment na dapat. Pero ikaw, staring contest na lang sa modem habang unti-unting nawawala ang dignity mo. Confident ka pa nung pumasok ka sa Zoom, ready mag-present. Only to realize, ibang kumpanya pala ang kausap mo. Ayan, awkward staring contest with strangers. Bago mo pindutin yung exit button parang ninja na nag-disconnect sa kahihiyan. Kung may tradisyon sa kalsada, yun yung tsinelas na sumusuko sa maling oras. Minsan, sa gitna pa ng lakad mo, sabay tirik ng araw. Resulta, isang paa nakatsinelas, yung isa naka-MacGyver mode ng rubber band. Alam mo yung effort mo mag-set ng alarm kagabi? Plot twist, hindi pala na-save. Ayun, tulog mantika ka hanggang tanghali. Ang cellphone mo, tahimik. Ikaw, late. Parang nag-team up ang oras at unang laban sa'yo. Classic Pinoy family party. Akala mo lahat may turn, pero may isang pinsan na parang siya ang co-owner ng mic. Ikaw, isang kanta pa lang, siya naka-concert tour na. Parang may sariling album release sa sala. Buong tapang mong sumigaw ng, "Para po!" with feelings pa. Pero si Manong driver, dead ma. Yung jeep, tuloy-tuloy sa next town. Ang ending, ikaw, parang nag-field trip ng hindi handa, kasama ang pangarap mong bumaba, kanina pa. Yung gutom ka na craving sa burger, tapos pagbukas mo ng bag, fries lang ang laman. Ang sakit, parang iniwan ka sa altar ng fast food. May asin nga, pero walang laman. Confidence level, superstar. Lyrics knowledge, sablay. Pero tuloy pa rin ang concert mo kahit mali ang kanta. At syempre, mas proud ka pa sa mali kesa sa tama. Iconic ka na, kahit si Mike natatawa na. Yan ang part 5 mga ka-POV. Abangan ang susunod na series, mas marami pang relatable Pinoy moments. Don't forget to subscribe!